Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. Iyak na. Iyak na. Galit po atuwa dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia. Napaluhan na lamang sa tuwa ang dating Bureau of Customs Officer na si Jamie Guban nang makita sa pamamagitan ng video conference si Colonel Eduardo Asierto nang pareho silang tumistigo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Emosyonal na sinabi ni Jamie Guban na natutuwa siyang nananatili silang buhay na naranasan nila umano sa paulit-ulit niyang tinatawag na Davao Mafia na pinaniniwala ang tumukoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base na rin sa testimonya ng dalawa. Akusa pa ni Jamie Guban na pinaslang umano ng Davao Mafia ang dalawa niyang tauhan, gayon din ang ilang tauhan ni Asierto dahil lamang umano sa iisang dahilan. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Colonel Asierto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit? Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wenxiong. Okay, Colonel Asierto, gaano ka nakatagal sa serbisyo nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet, 1984. Graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo na-introduce? Hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? Hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47 na ibinibintang sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nag-akusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol diyan sa magnetic lifter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jamie Guban? Opo. Siya po yung aking kinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si Mr. Jamie Guban na nag-akusa sa inyo? Siya po, siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Asierto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jamie Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpaang salaysay. Base doon sa sinumpaang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Asierto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargoes, one of which was the Vicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report kay Jamie Guban regarding this container na overstaying ng Vicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yan the same information kay Director Pajardo ng PIDEA.
Tapos ito po bang container ng Bicaba Trading, dito nakalagay yung dalawang magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha. Saan nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant. And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung informasyon. Sabi ko, hanapin kung nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin kasi doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo parte dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago po na-discover yung Bicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, ibinabato ko po sa kanya. Nung dyan naman po sa Bicaba, ang binigay kong informasyon sa kanya is merong dumating na allegedly abandon na. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh. So ang ano ko sa kanya is hanapin yung abandon na na container van. Parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Yung Colonel Asiato, yung may-ari ba ng shipment, yung Mr. Pony Chen? Actually, hindi po siya yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Bicaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng container? Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po lumabas yung pangalan niya. So anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Asierto. Ngayon, doon sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Asierto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpaang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ako ni Benny Antiporda. Parang ang context niya po ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jimmy Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Antiporda na pagsabihan si Jimmy Guban na wag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba?
Ganun pagkakaintindi ko. Si sa Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan doon sa illegal shipment? Hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Benny Anteporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong informasyon tungkol kay Charlie Tan. Okay, Ang gusto but lang anyway, sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your huwag banggitin siya. yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Anteporda, and Benny Anteporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Wala po. Wala po. Alam mo ba na itong si Small Abiliera ay according to the testimony of Jimmy Guban, trusted man daw ni Michael Yang. Alam mo ba ito? Posible po kasi tiga Davao po yan eh. Meron po bang sinabi sa iyo si Benny Anteporda? Aside from doon na wag banggiting si Charlie Tan, meron pa ba siyang sinabi na ibang personahe na wag banggitin? Wala na po. Yung lang pong si Charlie Tan lang po nabanggit niya. Sigurado kayo na wala namang yung pampangalan kasi sa sinumpaang salaysay ni Jimmy Guban, mayroong mga personahe from Davao na pinagbantaan si Jimmy Guban na huwag banggitin to anyone or during the Senate Blue Ribbon Committee hearings na huwag banggitin para hindi may konekta yung mga pangalan nitong mga tao doon sa illegal drug shipment. Hindi ba sinabi si Jimmy Porda sa iyo? Wala po. Si ano lang po ang nabanggit pa. Si Charlie Tan lang po. So in short, talagang yung information lang na binigay mo kay Jimmy Guban was regarding the container that has been overstaying in that area. Then doon na nagsimula ang mga ikangang paghuli ni Jimmy Guban doon sa illegal drug shipment. Di po ba? Opo. Okay. Opo, Jimmy, opo. Tama po yan. Andito si Jimmy Guban ngayon. Jimmy, pinapatunayan mo ba yung sinasabi ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay ng intelligence report sa iyo na merong overstaying containers doon na naglalaman ng mga illegal drugs? Yes, Your Honor. Marami kaming tatlo po nila Colonel Fardo ng PDEA. Nanggaling po sa kanilang informasyon, sa custom side ako po ang nagtrabaho. Okay, after nung natanggap mo yung impormasyon kay Colonel Asierto, ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Asierto? Sige, Mr. For 6 Chair. years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Asierto. Colonel Asierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na kakana, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. 6 years na sila nilapita. Iyak na. Iyak na. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Asierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that
Mr. Jimmy Guban and Colonel Lacerto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, your honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, mo thank you nalaman na merong droga doon sa Mr. Chairman. dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, your honor. Galit po at tuwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Colonel Lacerto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa droga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Pwede ko ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maaring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Lacerto. Okay, sige, Salamat. salamat. Thank you for Your Honor. Congressman Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Lacerto na siya ang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Lacerto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Lacerto. Then I do my homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli, na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Lacerto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Missing containers
at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair, Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na may ipapasok na mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PIDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van. Anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PIDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if I give any time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container van nyo, coordinated with PIDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprobahan na po yung aming request through the Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprobahan na po ni Commissioner na buksan ang container number na yun na ni-request po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container van? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container van? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PIDEA during that time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PIDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PIDEA na po ang kamay, pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquiga, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PIDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga.
Mr. Chair, the name of Benny Antaporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antaporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? So may I ask if Mr. Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? Have you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Gutierrez. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording Paul in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antaporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado?
Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagte-testify sa Senado at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung pa man sa Senado No? Sandali, So, Mr. Paul Gutierrez. Ikaw ba ang doktor ng Senado? Hindi Bakit po, pa sasabihin hindi mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Hindi, but bata ka pa naman, Mr. Paul I- Gutierrez. Do not say lies Hindi, here. hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po Araw. yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Yan. After the Mas committee malinaw. hearing. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at that time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At That is a very flimsy excuse. Hindi, Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? O, sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Opo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami kong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Senado. Chair, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear.
Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission- Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Hindi Kamag-anak po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita ko because po. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Gutierrez. Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, Mr. witness na Chair, ito. kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong banggitin itong mga tao nito, alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Paul Gutierrez. Hindi po, hindi po. Mr. Jimmy Guban, andyan, kaharap tayong tatlo. Kaharap tayo sa buong Your Honor, yun ho ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Dahil ano po ang pinakadahilan, bakit niya ako pupuntahan? Sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Ni hindi ko ho siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya. Hindi man ho ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Siya na din na nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Hindi ko po kilala, Your Honor. Pakisabi mo dito sa komitiba, ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard, empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana inadmitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil, Mr. Jimmy Guban. Mr. Chair, this representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I now ask Mr. Benny Antiporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital.
Wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko ho sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Dito po, nandito pa ho yung text. Ako po'y inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal na mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ho kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko hong pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15, nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. No po? So, nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa anumang tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya. No po? So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ho eh. At yung Charlie po, uulit-ulitin ko po, yung Charlie po, kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ho kong kilalang Charlie. No po? Mr. Chair, okay na yun. Okay, salamat po. Ngayon, Benny, tanong ko, kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala po. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to the next hearing. Kasi based on the affidavit of Mr. Jimmy Guban, paragraph 20, sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained the illegal drug shipments. Ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benyo Putoporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan, kinaparing Benyo Putoporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on the shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano, with the indulgence of Congressman Pimentel. Yes. Mr. Chairman, just to make it clear, the statement of Sir Bennett Poda, Asierto never tell this committee that you are not involved. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya paki-correct lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But, again, that does not follow. Thank you, Mr. Chairman. Just to correct the statement of Antiporda. With due respect to the Congressman, thank you for that clarification, Mr. Chair. But again, that is how I understand the statement of the good Congressman. That's how you understand, but that is not the truth. Yes.
Kasi as if the statement of Seto, parang wala kang kinalaman. But that is not conclusive. Mr. Chair, Okay, I have no part. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan, because Charlie Tan was mentioned, and Benny Antipoda denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Councilor Small. Do you know Councilor Small? Or you don't know again? Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small Abillar and Charlie Tan at the next hearing para magkaalaman-laman. There's a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, Mr. the motion Chairman, is Mr. approved. Mr. Chairman. Wait. Di tayo nagmamadali. We have all day. Yes. Okay? Isa-isa Mr. lang. Chair. Isa-isa lang. Yes. Okay. You first and then Congressman Dan Fernandez. As per information of the COMSEC, Mr. Chairman, and the staff, Charlie Tan was already invited. I do not know for today. So, Mr. Chairman, with that, I move, since he's not present without any excuse, I move that we issue a show cause order for Mr. Charlie Tan. So move, Mr. Chairman. Okay, there is a motion to issue a show cause order to Mr. Charlie Tan for failing to attend the scheduled committee hearing today and duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. And also, Mr. Chairman, I move that we issue a show cause order for Mr. Small Abillar. So move, Mr. Chairman. Show cause order? Because he's also, as per information, he's also invited in today's hearing. Okay, so there's a motion to issue a show cause order to Mr. Nilo Small Abilera for failing to attend our committee hearing today. Any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Before Congressman Suarez, Congressman Dan Fernandez. I was about to ask also the COMSEC if we have already invited the two personalities. And the same question that I'll be asking sana. But it was already been moved by Congressman, Chairman Paduano. Okay, thank you, Congressman Dan Fernandez. Yes, Congressman J.J. Suarez. Mr. Chairman, just point of clarification. I'm taking down notes kasi dito sa talakayan na nangyayari. Matanong ko lang po ito si Mr. Jimmy Guban. With the indulgence of Congressman, Yes, I think, with the indulgence of Congressman Pimentel. I'm done, Mr. Chair. I have no Okay, further thank you. questions. Congressman Suarez, please Thank proceed. you very much, Mr. Chair. Mr. Jimmy Guban, at the time na kayo po ay nasa Senado, kayo po ay detained. Ano po ang dahilan kung bakit kayo nasa kwarto? Detained po ako, Your Honor. I was cited in contempt, Your Honor. On the very first day, Your Honor, I was already cited in contempt. So doon ka natutulog? Opo, Your Honor. So I just find it a little bit awkward, Mr. Chair, kasi tulad sa atin dito sa Kongreso, pag meron po tayong mga taong nakadetain sa ating facility, medyo mahigpit po yung protocols bago mapuntahan po sila sa kanilang kwarto. Hihingi pa po ng pahintulot yan at magpapaalam pa po sa ating Sergeant at Arms. May proseso po yon. So matanong ko lang si Mr. Paul Gutierrez. Mr. Gutierrez, you admitted that you went to the room of Mr. Jimmy Guban. Is that correct? Yes, Mr. Chairman. Freely? With No, Mr. Chairman. With the approval of the chair of the Blue Ribbon at the time, Senator Gordon. That's So, why meron po ba akong- kayong papel o dokumento na magsasabi na pinahintulutan kayo ng chairman na makausap si Mr. Jimmy Guban? Wala po, Mr. Chairman. Pero at that time po, So, paano po namin malalaman na nagsasabi po kayo ng katotohanan na talagang pinayagan kayo na kausapin si Jimmy Guban? Well, Mr. Chairman, siya na nga po ang nagsabi na may kasama po kung... Hindi. Ang tanong ko po ay paano po kami maniniwala na pinayagan po kayo ni Chairman
Richard Gordon para makausap si Jimmy Guban? Kasi sinabi po ninyo, pinayagan kayo. Opo, So pag opo. pinayagan kayo, may dokumento po yun. Verbal lang po yun, Mr. Chairman eh. Ano bang tipong, Mr. Chair, can I go visit out? Tingnan ko lang kung ano talaga ang situation. And is this a practice that you No. regularly do to all detained persons in the Senate? Hindi naman po, Mr. Chairman. Parang, kasi nga, very brief lang naman po yung ano. So it's not a regular No, it's hindi not a po. regular practice you do. Hindi po, parang humingi lang po ako ng pabor, gano'n, ay napagbigay Hindi. naman po. Okay, so humingi ka ng pabor at hindi regular practice na ginagawa mo na bumisita sa mga Hindi po, detained. hindi po. O, kung hindi sa regular practice, bakit parang napaka-special naman at hindi mo talagang ginagawa kasi lang para kay Jimmy Guban, humingi ka ng pahintulot sa chairman para lang makausap siya. What makes Jimmy Guban so special from all those that were previously detained in the Senate that you actually went out of your way, went to the chairman of the Blue Ribbon, asked for permission to go see Mr. Guban, and went to go see Mr. Guban? What was so special about Mr. Guban that you had to exercise all this effort just to go see him? Mr. Chairman, again, as I've stated, as a reporter, curious po kung malaman yung Hindi, alam mo, Mr. Gutierrez, Apo. kung sasabihin mo po sa akin na curious ka lang sa kalusugan niya, ang dami pong nakukulong dyan sa Senate at dami din na sa cite in contempt. Hindi ka rin ba curious sa lahat ng katayuan ng kalusugan ng lahat na nakukulong doon sa detention facility nila? Inamin mo lang ngayon, kay Mr. Guban mo lang po ginawa yun eh. Yun ang hindi ko po masyado maintindihan doon. Pagpamanin po ninyo, Mr. Chairman, kung I'm creating a very negative impression, baka po inisip No. I'm just trying to see it as the way it is. You admitted that it's not a regular practice for you to go see detained individuals. Sinabi niyo po yun. However, in the case of Mr. Guban, you went to go see the senator, the chairman, which is not easy to do. Humingi ka ng pahintulot, nakausapin siya, binigyan ka ng pahintulot, sinamahan ka, at si Mr. Guban ang kinausap mo. Kasi hindi mo talaga ginagawa ito eh. Ang hindi ko po masyado maintindihan, bakit sa lahat ng mga tao na nandoon, na nakukulong, na nasa cite in contempt, kay Mr. Guban mo lang po ginawa yun. Yun lang po ang hindi ko masyado maintindihan. I understand, Mr. Chairman, pero at that time po kasi particular po yung ibang, kumbaga po yung kaso kasi masarap pong sundan eh. When you're there from that day one, di po ba yung panahon po na ganito na lang, tapusin na lang po? natin yung kwento sa may interest ka sa kaso, gano'n. Maganda po yung kaso. Maganda yung kaso. Maganda po yung kaso. In fact, dala ko po rito, Mr. Chairman, with your confirmation, and I believe I've already submitted all of the articles I wrote at the time dito po sa atin pong secretariat. Pamanin na lang po kung kukunti po ang dala ko pong kopya ngayon. And from there, you will also see na hindi po malabong magalit po sa akin si Mr. Guban at magtanim siya ng galit hanggang ngayon sapagkat wala naman po talagang akong naisulat na maganda po hinggil sa kanyang mga ginawa at mga pangyayari sa customs ng mga panahon nila. Anyway, yun lang po, Mr. Gutierrez, ang tinatahi ko lang po dito sa mga notes na ginagawa ko. Opo. Kasi doon sa kwento na nangyayari, yun lang po yung hindi ko masyado matugma. Parang special case lang po itong si Mr. Jimmy Guban. So, Mr. Jimmy Guban, other than Mr. Gutierrez, was there any other personality that went to go visit you while you were detained at the Senate facility? No, except my family, Your Honor. So, maliban sa pamilya mo, si Mr. Gutierrez lang? Your Honor, siya lang. Then the later part, Your Honor, inalaw naman na yung iba ko. Of course, yung lawyers, then other relatives. Okay. Maraming salamat. Yun lang po, Mr. Chair. I just wanted to get that clear. Thank you very much. Mr. Chair. Mr. Chair. Very quick. yes, with the indulgence of Congresswoman Congresswoman Jinky. Yes, please proceed. Yeah, very quick. In relation to the question of DSJJ, I'd like to ask Jimmy Guban. Jimmy, matatandaan mo ba ilang minuto o ganong katagal yung pagbisita sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Your Honor, few minutes lang ho. Few minutes? Okay. Mr. Paul, Mr. Chair,
I'd like to ask Mr. Paul Gutierrez, following the logic and the line of questioning of DSJJ, sabi mo, you went beyond to source out your information because maganda para sa yung story niya. So, you were there as to what? Just simply ask him his condition, di ba? Tama po ba yung pagkarinig ko? One of among the things, Mr. Chairman, Were you trying to do a exclusive interview with Jimmy Guban? Opo, Mr. Chairman. That in fact, wait lang. in my... So, yes. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Go ahead po. Di ba, as a media practitioner, it takes some time to require o to nakadetain po siya, di ba? Opo. You should, hindi ba, so ibig sabihin parang ano po yung pagbigay sa iyo ng permit na bisitahin si Jimmy Guban? Did you ever mention to the chairman, for example, that you will be seeking an exclusive interview with Jimmy Guban? Ang natatandaan ko pong sinabi ko po is, Sen, baka pwede ko bang masilip si Guban no? Tingnan ko nga kung totoo bang well, that would constitute lying to the chairman of the Blue Ribbon Committee. If you are indeed, wait lang, if you are indeed seeking for an exclusive interview, it will take more time than ilang minutes ba ang Jimmy Guban yung ano mo? Your Honor, few minutes. Few minutes? Opo. So ibig sabihin, now you're telling me that you are trying to seek an exclusive one-on-one interview with Jimmy Guban kasi masyadong masarap sa'yo, sa word mo, masarap ang istorya, and yet hindi mo sinabi sa chairman ng Blue Ribbon Committee na yun ang gagawin mo, and yet hindi mo sinabi dito sa committee na ito. Ang sinabi mo originally is gusto mo lang bisitahin si Jimmy Guban dahil gusto mo lang malaman kung ano yung kalagayan niya. As I mentioned, Mr. Chairman, curious nga po ako sa ano. But I presume that as a experienced media practitioner, Opo. you went beyond your call of duty. Dapat ho pag ang bit ninyo is Senate, in fact dapat satisfied ka na kung ano yung mga testimonies nila kino-cover niyo sa Senate while they're doing the investigation. We also have a House Media Corps here. Opo. So ang ginagawa po ng mga media natin dito, kasi House rules, dapat makipag-coordinate sila sa SecGen. Dapat, kung meron mang, tama po yung sinabi ni DSJJ, kung meron pong bibisita na media dyan sa detention facility, dapat mag-course through sila ng proper request. Kasi hindi basta-basta yan pinupuntahan And karamihan po sa mga media house na ang bit nila dito sa House of Representatives, they only cover whatever is being discussed during the committee. And yet you, as a media practitioner, you went beyond yung regular na processes ninyo. Kasi pumunta ka mismo sa kanya Kasi sinabi mo, gusto mo lang batiin at tingnan yung kalagayan niya. And now you're telling me, based on what I ask of you, will you be doing exclusive interview? Sabi mo, yes. Ilang minutes lang pala yung mo dun Can you actually extract information by just simple, kumusta na yung kalagayan mo? Or if you're really wanting to do an exclusive interview with him? Mr. Chairman, among the critical question lang naman nga po na tinanong ko sa kanya, ano ang gagawin niya kung inalaglag siya, kung siya ang idiin, hindi asyerto. At sabi nga po niya sa akin, hindi po pwede, mas marami akong alam sa kanila. So it would not take me several minutes or hours, Mr. Chairman, to You know, you're being absurd, Mr. Paul Gutierrez. Because I know you to be a smart and intelligent media practitioner. You would not do that to seek for a one-on-one interview. Just simply to ask the person, kumusta ka for several minutes. Alam mo, marami po kami dito na i-interview ng matagal. Lalo na pag one-on-one. Hindi po ilang minuto lang po yan. And if you're really